Mom, can I talk to you? Kung tungkol ito kay Tina, yung sa pagbabalik niya, let me explain. Mom, you promised me na hindi mo sasabihin kay Ephraim. Well, apparently, not only did you tell Ephraim, pero ikaw pa nagpabalik sa Tina na yun dito sa bahay na to. Angeli, ginawa ko lang yun para kay Cesar at Ephraim. Alam mo, kung nakita mo lang kung gaano sila kasaya kanina dahil kay Tina, may intindihan mo ko. What about what I want? Yun na lamang sinilalagi ang papakinggan mo? Why? Dahil hindi ako totoong parte ng pamilya to, kaya tsekwera na lang ako? Angeli, wag mong sabihin yan. Hindi totoo yan. Parte ka ng pamilyang ito. Kahit hindi tayo magkadugo, pamilya tayo. Anak kita, nanay mo ko. That's why I'm looking out for this family. Bigyan natin ng pangalawang pagkakataon si Tina. Okay ba yon? Not everyone deserves another chance. May mga tao na dapat hindi mo na pinapabalik sa buhay mo. Yung mga taong sinaktan ka at niloko ka noon. Gaya na lang ng nanay ko. Do you think Maurice deserves another chance? Magkaiba si Maurice at si Tina. Fine, fine! If you say so. Just don't blame kapag meron namang kapalpakan yung Tina na yan. I did warn you. Angeli. O sir, pag nakaabot tayo dun kila Ma'am Johnny kahit anong ulam na request nyo, lulutuin ko. Malayo yan. Oh, Sige. hindi. Lapit lang yun. Crispy pata. Crispy pata? Oo. Tay, bawal yun! Ano ba? Ang tagal ko na hindi nakain yun. Ano? O sige, pero konti lang. Okay. Pero kailangan muna nating makaabot doon. Okay. Ayan, tatanggalin ko na, sir, Dahan-dahan lang, dahan-dahan. Ready, sir? Okay, ito na po. Yan. Sige. Itaan ko na kayo. Sige, sige. Pwede na. Okay. Nandito lang po ako. Salin ko kayo pag nalaglag Okay. kayo. Okay. Ba? Oh! Yes! Konti pa, konti pa. Ayan, tay? Uy! Oh! Ay, tama lang na pinabalik mo dito si Tina. Tingnan mo, bumalik at sigla ni Cesar. At hindi lang si Cesar, tingnan mo si Ephraim. Mukhang hindi lang yata kababata ang tingin ni Ephraim kay Tina, ha? Pero ngayon siyang, ang inaalala ko, itong si Angeli, siya naman ang masama ang loob. Huwag mo nga intindihin yun. Nagseselos lang yan kay Tina dahil may kaagaw na sa oras at atensyon kay Ephraim. Ano mo yan? Eh, sana nga siyang ganun kadali yun. Kilala mo naman si Angeli. Kaya, Kung anong gusto niya, yun ang nasusunod. yan kasi ini-spoil mo. Lahat ng gusto niya binibigay mo. At siyang naman, naaawa ako dun sa bata. Alam mo naman yung hirap na pinagdaanan niya sa tunay niyang ina, hindi ba? At ikaw naman, nangungulila ka sa pagkamatay ng anak mo si Glenda. Kaya perfect match kayo. Ang masama lang, bigay todo ka sa gusto ng mga bata. Mali yan. Hayaan mo na siyang. Ako na ang bahalang kumausap kay Angeli. Basta ang importante, ayan, okay na ulit si Cesar at itong si Ephraim, saya na rin siya. Siguro wala pa isang buwan, hindi niya na kailangan yung tungkod na Naku, sana. Malapit na. Sigurado ako Lapit dun na tayo. yan, konting practice pa. Dahan-dahan lang po. Dahan-dahan. Excuse me po. Tina, may naghahanap sa'yo sa labas. Kaibigan mo raw, Kiko. Kiko? Babe. Si Sir Sige, sige, Cesar. sige, sige. Okay lang. Punta mo na. Kuya, ingatan mo yan Okay, Push ko sige. yan. Ikaw rin. Magmerienda muna kayo. Pasok muna kayo. Ay, thank you, sir. Salamat po. Sige. Alika, Willard. Tara. Prem. Sino ba yung bisita niya? Baka naman naliligaw lang niya. Hindi naman siguro tayo, saka hindi pa naman niya nakikwento yun eh. Eh, ano pa ang inaantay mo? Baka maunahan ka pa. Kung anong ikinatapang mo sa ring, yun naman ikinatorpe mo sa babae. Naghihintay lang ako ng pagkakataon tayo. Ayoko naman biglayin si Santina eh. Saka, ayoko naman isipin na Santina na nagkatrabaho siya dito ulit dahil gusto ko siyang ligawan. Alam mo, ito yung mapapayo ko sa iyo. Ang pagmamahal, walang oras-oras yan.
kapag nakilala mo na yung taong mamahalin mo, sabihin mo kagad, bago mahuli pa lahat.